Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ang nagtatag ng pamantasang ito ay isang prinsesang Maguindanaon. Nasilayan ng unang liwanag noong ika-21 ng Enero taong 1912 sa bayan ng Pikit, lalawigan ng Cotabato. Siya ang panganay sa dalawang magkapatid na babae ng mag-asawang Dato' Plang, isang old chieftain, at ni Bai Babay Namli, isang prinsesa mula sa inugog ng bayan ng Pikit. Pinangalanan siyang Bai Fatima Matabay Plang. Ang kanyang kaisa-isang kapatid na babae ay pinangalan ng Bai Aisa Baikan Plang. Naging kabiyak niya ng puso ang nooy kongresistang si Honorable Salipada K. Pindaton. Nagkaroon sila ng kaisa-isang anak na lalaki na pinangalanan nilang Dato' Virgilio Mustafa Plang. Si Dato' Virgilio Mustafa Plang ay nakapag-asawa ng 2 beses. Ang una niyang naging asawa ay si Bai Rachel Fajardo Plang ng Kidapawan City. Nabiyayaan sila ng 4 na anak na puro lalaki. Sila Dato' Virgilio Mustafa Plang Jr., isang civil engineer, Dato' Joseph Moshel Plang, isang doktor, Dato' Sharif Virgil Plang, isang dentista, at si Dato' Abdul Sheikh Plang, isang physical therapist. Sa kasalukuyan, lahat sila, kasama ang kani-kanilang nabuong pamilya, ay naninirahan na sa Estados Unidos. Ang naging pangalawa niyang asawa ay si Ginang Lorna Aplal Plang. Nagkaroon sila ng 10 malulusog na mga anak, 5 lalaki at 5 babae. Sina Sultan Arafat Yashir Aplal Plang, Dato' Malik A. Plang, Dato' Abdul Ratu Plang, Dato' Fong, Bai Fatima Matabay Aplal Plang II, Bai King, Bai Alawiya, Bai Rabia, Bai Jello at Dato' Alikan Aplal Plang. Si Mother Bai, na madalas itawag sa kanya ng mga tao noon, ay nagsimulang pumasok sa paaralan sa gulang na 7 at mula noon ay naging scholar na siya ng gobyerno. Dahil sa pagnanais niyang makapagtapos ng elementarya, mula sa Hulu ay lumipat siya ng Cotabato Elementary School at doon niya natapos ang kanyang elementarya bilang salutatorian. Nag-aral siya ng sekundarya sa Cotabato High School noong 1926 hanggang 1928. Pagkatapos ng 2 taon sa sekundarya, nagsimula ang karanasan ni Mother Bai sa trabaho. Naging grade 2 teacher siya sa Cotabato Elementary School noong 1929 hanggang 1931. Pagkatapos ng 2 taong pagtuturo ng grade 2, ay naging elementary home economics teacher naman siya sa Pagalungan Elementary School noong 1933 hanggang 1936. Ang pagpapatuloy ng pag-aaral ng mga panahong iyon ay suntok sa buwan, lalo na sa isang babaeng Muslim. Ngunit dahil sa paniniwala ng kanyang mga magulang sa kahalagahan ng edukasyon, pinag-aral siya sa Zamboanga Provincial Normal School. Dito ay binigyan siya ng scholarship ng pamahalaan. Ipinagpatuloy niya ang pag-aaral sa kolehiyo sa Philippine Normal College na ngayon kilala na sa tawag na Philippine Normal University. Doon ay kumuha siya ng kursong Home Economics at nag-minor ng Library Science. Natapos din niya ang titulong Bachelor of Science in Education sa Philippine Women University. Ginawaran siya ng Fulbright Travel Grant noong 1948 hanggang 1949. Isang study grant mula sa American Association of the University of Women, kaya pinalad na marating ang maraming syudad ng Estados Unidos at Europa. Nagpatala siya sa University of Chicago at doon ay kumuha ng social welfare work at nag-specialize ng public assistance. Habang nag-aaral sa naturang universidad, sinamantala niya ang pagkakataon. Nilibot niya ang mga karatig paaralan doon at kanyang inaral ang Social Welfare Work at Extension Services Program ng bawat pamantasan na kanyang napuntahan. Narating din niya ang Lexicon University kung saan nagmasid siya kung papaano pinapairal doon ang Home Economics Extension Service Scholarship. Nagtungo rin siya sa Cherokee Indian Reservation School sa Cherokee, North Carolina noong 1949.
kung saan kanya namang inaral ang vocational education ng mga kabataang Indian. Napuntahan din niya ang University of Hawaii East-West Center noong 1950 at doon ay inaral niya ang extension service ng pamantasan. Sa taon ding ito, 1950, ay bumalik siya sa Pilipinas. Pagdating niya mula sa ibang bansa, ay sinimulan niyang ilobby ang pagtatag ng Mindanao Institute of Technology na ngayoy kilala na sa tawag na USM. Pagkatapos ng 2 taon, nagbunga ang halos araw-araw na kasigasigan ni Mother Bai sa pag-follow up sa kanyang adhikain. Taong 1952, nang lumabas ang Republic Act 730 na nagpapabisa sa pagkatatag ng Mindanao Institute of Technology dito sa bayan ng Kabakan. Nakatanggap siya ng di mabilang na parangal at pagkilala. Ang ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Ang Presidential Award na iginawad ng dating Pangulong Carlos P. Garcia noong July 3, 1961 dahil sa kanyang outstanding achievement in education and social work. Ang Tandang Sora Award noong 1975, isang meritorious award na iginawad ng Commission on National Integration for Outstanding Achievement sa larangan ng edukasyon at serbisyong panlipunan o social work. Sertipiko ng pagkilala sa kanyang pagpapahalaga at serbisyong inilaan sa mga mahihirap na kabataan na iginawad sa kanya ng Department of Social Welfare Development noong 1975. Si Mother Bai ay may mahabang talaan ng pangunguna sa mga babaeng Muslim, partikular na sa grupo ng mga Magindanaon. Siya ang kauna-unahang babaeng Maguindanaon na nakapagtapos ng high school sa buong lalawigan ng Cotabato noong 1929. Ang unang babaeng Maguindanaon sa buong probinsya ng Cotabato na nagkaroon ng elementary teacher certificate mula sa Philippine Normal College. Ang unang babaeng Muslim sa buong Mindanao na nakapag-aral sa Universidad ng Estados Unidos sa ilalim ng Fulbright Program. Ang unang babaeng Muslim sa Pilipinas na ginawaran ng United States Department of Leadership Study Grant noong 1960 na nagbigay sa kanya ng pagkakataon na marating di lamang ang mga syudad sa Estados Unidos kundi pati ang Europa. Ang unang babaeng Muslim na naging delegado sa International Convention na ginanap sa bansang Japan. Ang unang babaeng Muslim na sumuwang sa tradisyon na paniniwalang ang babae sa Islam ay dapat sunod-sunuran lamang sa lalaki at hindi kailanman maaaring maging pinuno. Ang unang babaeng Maguindanaon na nagpakita ng ibayong malasakit at pagpupunyagi para sa mga mahihirap. Ang unang babaeng Maguindanaon na nagpahalaga at nangarap sa edukasyon ng sumunod na salinlahi at tayo ho iyon. Ang una at huling babaeng Maguindanaon na nagtatag ng 3 kinikilalang paaralan sa Mindanao. Ang Mindanao Institute of Technology na ngayon ay kilala bilang University of Southern Mindanao, ang Cotabato Foundation College of Science and Technology or CFCSD na matatagpuan sa Duruluman, Arakan, Cotabato at ang Mindanao Islamic Foundation Polytechnic Institute MIFPI na nasa Batulawan, Pikit, Cotabato. Napatunayan ni Mother Bai na wala sa niyakap na relihiyon ang pagiging dakila ng isang tao, kundi sa pagpupunyagi nitong makapagbago ng isang lipunan. Iginupo siya ng karamdaman noong ika-13 ng Abril 1983 sa gulang na 71. Binawian siya ng buhay sa ospital ng pamantasang kanyang itinatag, ang Pamantasan ng Katimugang Mindanao. Alam nating lahat na hindi makikilala ang Kabakan sa heograpiya ng Mindanao kung wala ang USM. Unlad USM, unlad Kabakan. Ang lahat ng pagpapala ng dakilang lumikha ay mapapasakamay nawa ng namayapang nagtatag ng pamantasang ito, si Hadja Bai Fatima Matabay N. Plang.